Okay, let's go. Good afternoon guys. So moto again. Tayo magsisimula ulit ng panibagong vlog yan. Ngayon papunta ako ngayon sa ating mabuting kaibigan at isang follower din natin to sa FB at YouTube. So bibisitahin din natin siya at the same time para maikot ko na rin si Batmobile ngayong araw dahil ilang araw siyang nakakulambo gawa nung dumaan na bagyo, di ba? Alam niyo naman yun guys. So ang hirap pag may bagyo hindi ka makaalis, so mapipilitan kang tago muna ang iyong pinakamamahal na motor. So ngayon medyo maganda ang panahon, nakikita nyo naman maaraw, may pagkakataon tayo ngayong lumabas. Mrs. Permit kung tawagin, di ba guys? Kaya okay lang, kaya ngayon nagkaroon tayong pagkakataon lumabas. Yan. Yan. Dahil matagal ko rin siyang di nagamit, so yun nga, pag ganun kasi pag di mo parating nagamit motor mo, minsan maninibago ka talaga eh. Hindi katulad nung araw-araw mo siyang nagagamit, lalo pa pagdating sa big bike. Hindi katulad ng mga underbone, okay lang. Eto medyo maninibago ka sa cambio, sa clutch. Yan. Yan guys, may gusto lang ako i-share sa inyo, no? Regarding to sa isang commentator natin, no, nagko-comment sa ating mga vlog. So merong nag-comment doon na isa na para tayong pinagsasabihan na, pero okay na sa akin yun, para sa akin di naman negative yun. Nagsasabi lang tayo na alam mo naman na bakit mabagal tayo magpatakbo. Syempre di ba, hindi naman, lalo pa yung video na yun is gabi, so hindi natin kailangan magmabilis sa totoo lang. Kaya nga nagay ko doon, di ba, takbong chubby lang kung tutusin, di ba? Hindi natin kailangan magpatakbo na mabilis, lalo pa't madilim ang daan. Buti sana kung ganito kaliwanag ang daan, okay lang yun. Pero pag gabi, hindi ko ina-advise dito, lalo na sa highway o expressway ba, huwag nating bilisan hanggat maaari dahil madilim talaga ang daan dito. Kailangan tansya mo lang yung takbo mo. Kasi sinabi ko nga, inulit ko nga, takbong chubby lang tayo. Ganun pa man, kung nababagalit siya sa akin, walang problema naman sa akin yun. Sana ganun din siya. Pero mas maganda, ang lagi nating nasa isip, yung ride safe lang tayo lagi. Stay safe kumbaga, dahil may mga pamilya pa tayong inuwian. So para sa nag-comment, good luck na lang, di ba? Sana matino yung gusto mong takbo. Pero sa akin, so wala naman akong dapat patunayan pa dito. Eh kung yung mga underbone nga napapatakbo ng 130, 140, what more pa kaya itong 1000cc, di ba? Dapat use your imagination na lang guys, di ba? Alam niyo naman yun dapat. Ayan. So, pag dito sa highway, yung katulad yan, hindi ka pwede mag-high speed dito dahil baka pag konting pagkakamali mo lang dito is dumami ka sa kalsada. Ba't mahirap yun? Tamang takbo lang, chill wagon is 100, di ba? Lahat na yun, pang lahat na sasakyan na yun, privado man o pang publikong sasakyan. So kailangan mas follow the rules lang. Talaga sa super daming mga naka-big bikes na napakabilis magpatakbo. Bakit? Bilang nga para sa akin lang. Bakit? Bilang sa akin, kasi nagbumotor din ako. Una, masyadong mainit ang makina ng motor. So lahat ng init ramdam mo dito sa yung binti. So kailangan advice natin is naka pantalong ka hanggat maaari pag nagbabiyahe kasi mainit talaga. Pangalawa, syempre kailangan ng mabilis na hangin ang makina ng motor, gawa ng mainit nga ito at tataas kasi ang mabilis ng temperature, kaya binibigyan nila ng high speed na takbo gawa ng para bumaba ang temperature nito kasi gawa ng maapektuhan ka rin sa init. Yun din ko lang naman yun, pero yun ang dalawang reason. Kasi sa tagal ko nagmamaneho ng ganito, yun talaga ang napapansin ko. Kung mapapansin nyo, halos kahit pumunta ka sa ibang lugar, kita mo karang nagmamadali lahat ng, lalo na ang sports. Ang sports hindi talaga sanay ng mabagal, sa totoo lang. Katulad itong gamit ko, may minimum dito 100 talaga.
para bumaba yung temperature. Kasi katulad niyan, nag 183 na ako Fahrenheit, ang pinakaano ko dito is 200 Fahrenheit hanggang 220. So hindi naman siya nag-overheat, pero syempre yung certain init niya, ang init dito kayo mainit na nga sa binti ko siya. So kailangan mo siyang i-high speed para pumasok yung hangin. Pero kung yung takbong ano ka lang dito, chubby, yan, bibigyan natin ng itong matindi, yan, no? Bumababa yung temperature niyan. May possible bumaba yan, nakakatulong yan. Although hindi naman kaya naman kasi ng radiator pan talaga yung radiator ng motor. So ang pinakamalaking factor ng pagdamig or cooling system ng big bike or motor na mga may malalaki, mga radiator fan, ito yung water saka yung air. Kailangan din ng air, hangin, no? Kung tutusin, dapat high speed talaga. Eto, tumakbo lang ako ng saglit nito na takbong chubby, mainit na to, sobrang sinis. Yan, kaya binibigyan ko siya ng siguro hanggang 110, 120 lang. Kaya ko siyang itakbo ng higit pa doon, pero hindi naman para itakbo ko lang ganun, no? Diba? Tama lang yan, kaya lang lalaro siya sa 90, 100. Siguro, malay mo sa mga susunod na vlog ko, bibigyan natin kung ano yung tatry natin, kung anong kaya na itong Gixxer 1000 na to. Pero for the meantime, hanggang dito lang muna yung takbo niya. Laging chill ride lang kumbaga. Saka mahirap na at maraming sasakyan dito. Siguro kung sa mga takbong mga airport, yung gano'n, yung isang diretsuhan nyo, pwede mong patakbuhin ng gano'n yun sigurado. Hanggat kaya ng dibdib mo itakbo, walang problema yun. Sa akin, di naman ako nagmamadali at mag-isa lang ako, chill ride lang ako. Susunod yung mga unang mga big bike ko, since the beginning nga pinost ko nga doon. So malalaman nyo rin yan, isa-isayin natin kung ano ba yung mga unang gamit ko, kung ano yung status niya, anong mga pangalan niya, at anong mga year model. Kasi mga karamihan unang gamit ko is 80s yun, 80s, 90s, mga classic bike kung tawagin nila. Pero karamihan naman doon magaganda ang makina, yung the rest talaga medyo sumakit ang ulo mo. Pero syempre sa katandaan doon, during that time wala pa mga masyadong pyesa, nahihirapan kami. Pero nung pumasok ng mga mga 2010, 2050, 2000 pataas, napakadami na ng pyesa ng mga big bike. So kahit classic bike, pwede ka nang umorder. Yan, bigyan natin isa. Yan, hindi nyo ako masyadong kasi napakalakas ng tunog ng tambucho ko guys, umaano nyo sa gilid. Sa kanan 60 km kasi pa-exit na tayo dito. Yan, so sana na tayo guys. Iniikot ko lang to guys. Yan, kasi masyado lang nababangko si doon. So konting himas naman para di magtampo na may mga motor natin. So kailangan ginagamit-gamit. Siyempre pag nagkataon pakalag natin, no, huwag naman sana, at ayoko mangyari yun. Sigurado pag nilagnat may kaukulang gastos yun, sigurado. Pero ito naman si Batmobile, ano naman siya sa akin, mukhang malakas naman ang resistensya niya, kaya okay lang. Mabait kasi Batmobile ko, kaya gustong gusto ko to gamitin. Yun nga lang, hindi na natin parating kailangan pwedeng magamit, gawa nga lang syempre Sunday ride ko lang kasi sa totoo lang nasa bahay lang ako, so Sunday lang ang pinaka-available ko. Hindi ako pwedeng lumabas basta-basta. Nakita nyo, konti na lang ating balanse ng RFID kasi nga hindi ko siya nilalagyan, gawa ng hindi naman ako parati naalis, hindi ko naman to everyday gamit. Mahirap din guys pag ginamit mong big bike, sports bike pa, lalo na sports bike, pag pinang araw-araw mo, nakakapagod. Ako nagsasabi sa inyo guys. Ayan, mga tropa big bikers din, mga galing na siguro yan sa north, sila napagod kami pag bumabiyahe kasi ang init ang init ang pakiramdam. Hindi katulad nung lalo pag long ride, napakainit. Yan. Kaya akala mo para kaming lantang gulay pagkatapos ng ride. Pag puntahan na namin yung aming lugar na dapat puntahan, para kaming pagod na pagod, para kaming galing sa trabaho, alam mo yun. Ganun ang namin. Kasi nakakapagod kung tutusin. Masarap na nakakapagod. Masarap ang feeling lalo na pag naka-sports bike. Ramdamin mo pa yung pag-sports bike hanggat kaya pa ng likod mo, hanggat maaari. Kasi
Kasi pag yan medyo sumasakit na yung likod mo, alam mo na yung kararatnan mo, syempre, 'di ba? Mahihirapan ka na kasi ito, nakaano to eh. Ayan, katulad yan, nakatuwad, 'di ba? So hindi katulad ng mga bike na naked bike, upright position, tapos yung mga adventure, lalo na yun, chill lalo na sila, 'di ba? Yun. So okay yun, patakbuhin. And medyo malapit na tayo sa ating destinasyon. Kita nyo naman, umuulan na, pero sisiw lang yan. Sabi nga nila, ulan ka lang, riders kami. Yun nga lang. So yun ang mga kataga na kataga ng mga riders. Alam mo, sa ulan lang naman yan eh, okay lang yan, normal lang naman yan, ulan eh. Kaya katulad yan, naabutan tayo ulan, wow, ang lakas. So yun nga lang, medyo negative ang ating GoPro dahil hindi tayo nakapang waterproof na housing, kasi nga ang lakas kasi ng araw kanina, mapapansin nyo naman. At ang karamihan nakikita nyo naman sa daan, yung mga naka big bike, hindi sila nagkakabote, di ba, napapansin nyo? Hindi, just go with the flow kung tawagin, di ba? Araw din yan, tututuyo din yan. Wag nga lang yung super heavy rain, ito kaya pa to eh, pero yung heavy rain na ano, yung hindi halos zero visibility, yun mahirap na yun, mas delikado yun. Wag na yun, wag nyo nang ituloy yun, or mag ano na kayo, kumbaga stop over hanggat maaari. Kung may stop over ka pa, yan, ito medyo malakas na kanina parang good pa yung weather ngayon parang kailangan ko na mag stop over. Yan, yan, makikita nyo naman, di ba? Yan, 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 basang basahan na tayo guys. Yan, nakikita nyo naman. Yan. Rain or shine, pupunta tayo sa dapat natin puntahan. Yan, sigurado ko basang basa na rin ang gamit ko dito. Yan, sana lang nandito si Bert at mahirapan tayo pag wala si Bert. Yan, nandito na tayo sa ating destinasyon. So hanggang dito lang muna, peace out.